Every day will I bless thee. Continue. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and of great mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power, to make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. The Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand and satisfiest the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them. The Lord preserveth all them that love him, but all the wicked will he destroy. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Praise God! Minsan pa bigyan natin ng malakas at malayang papuri ang ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we worship you today. We honor you and magnify you, O God. Thank you for the reading of the word, Lord. Hallelujah. Salamat po ang mga katagang ito ay nakasulat, Panginoon, upang maging halimbawa ng bawat isa sa amin. Hallelujah. To inspire us, hallelujah, and to admonish us, Panginoon, sa mga bagay na kailangan naming gawin. Lord Jesus, pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, pagpalain niyo po ang aming pandinig, ang aming pangunawa, Panginoon, upang mas lalo po namin lubusang maintindihan ang nais niyo po para sa amin ngayong umagang ito. Ganon din po ang iyong lingkod, pangunahan niyo, Panginoon, lahat ng sasabihin, hallelujah, ikikilos, gagawin, Panginoon, nawa nagmumula lamang sa iyo. Pinapaubaya namin ang umagang ito, Panginoon, maraming salamat at inaangkin na po namin ang tagumpay sa iyong matamis na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi, in Jesus' name! In Jesus' name! Hallelujah. Sabihin natin, Amen, Amen! Praise God. In Jesus' name, you may be seated. Yan. Powerful yung upag-upo nyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Now all these things happen unto them for an examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Hallelujah. Lahat po ng mga nakasulat dito sa Biblia ay para sa ating mga halimbawa. And maybe kung lolobin ng Panginoon sa mga susunod na linggo, I'm starting a series, mga kapatid, ng mga lessons, mga bagay na pwede nating matutunan sa mga tao na lumakad kasama ang Panginoon. Okay, lesson learned, mga lessons that we can learn from people who walk
with God. Hallelujah. At mababasa natin to sa kanyang banal na kasulatan. Amen? And today, we will start with David. David is a man after God's own heart. Hallelujah. And we look specifically, ang napili po nating chapter ay ang chapter 145 ng Book of Psalms. Hallelujah. Ito pong Psalms na ito, mga kapatid, ito po ay ang pinakahuli na psalm na naka-ascribe or sinulat ni David. Amen? At kumbaga ito po yung final. At dahil ito po yung final, mga kapatid, I think it is fit summary or pag sabi mong summary, kabuuan. Okay? Ng lahat ng natutunan ni David sa kanyang buhay habang siya po ay naglalakad kasama ang Panginoon. Hindi lamang naglalakad ng may kasamang paminsan ay kahirapan, hardships, and struggles during sa kanyang long lifetime following hard after God. Well, this is a summary or buod. Titingnan natin yung mga bagay na pwede nating makuha dito. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang Book of Psalms na ito, itong Psalms 145 ay acrostics. Acrostics siya nung sinulat. Pag sinabing acrostics, mga kapatid, ito po ay sinulat ng isang skillful na writer kung saan ang bawat talata ay sunod-sunod or naka-pattern sa alphabet. So, bawat stanza ay letter A, then next stanza ay letter B, and next stanza ay letter Z, letter D, hanggang matapos yung alphabet. Kung di ako nagkakamali, ito po ay Hebrew alphabet. Dahil ito po ay Old Testament. So, acrostics from A to Z, from alpha to omega. At ito po ay skillfully na sinulat para lahat po ng posibilidad at potensyal na words na pwede magamit ay pwede mailagay doon. Hallelujah. At para ito pong bawat word na pinili ay para lamang i-ascribe or tinutukoy ang kapurihan ng ating Diyos. Para baga lahat ng word na pwede mong ilagay at masulat ay maisulat mo. Dahil tutulungan ka bawat letra. A to Z. Parang centrum complete. A to Z. Kompleto. Lahat ng pwede mo mailagay ay mailalagay mo doon. Amen. Ang sarap pag dinidescribe natin ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? So, we have to take look, unang-unang part natin pag-usapan ngayon, yung mga natutunan ni David sa kanyang buhay na pwede nating ma-apply ngayon. At pangalawa, yung mga natutunan ni David about God. Nakasulat dito ngayon. I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. That is verses 1 to 3 ng Psalms 145. If you want to worship God, kung gusto mong sumamba sa Diyos, hallelujah, mainam na makita natin yung mga taong sumasamba sa Kanya. At ang pinaka-best na nakita kong worshiper sa Bible ay si David. He is a man after God's own heart. Sino dito ang nais magpuri sa Diyos? Excited ba kayo na kayo magpupuri sa Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Di ba? Pag excited tayo sa isang bagay, gusto nating malaman kung ano ang meron, kung ano ang kailangan gawin. At ang pinaka-best example na pwede nating puntahan ay si King David.
Hallelujah. Siya po ay isang worshiper. Hallelujah. At makikita natin mga kapatid, sa kanyang pagkakasulat dito, ang sabi niya, I will extol thee, O my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Verse 2, every day will I bless thee. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagpupuri ni David, ang kanyang praise and worship ay araw-araw. Ibig sabihin ng araw-araw mga kapatid, in every kind of situation, I will worship Him. Dahil ang araw-araw ay magkakaiba. Walang araw na pare-parehas. Kahapon maaraw, pero ngayon maulan. Pero hindi yung dahilan para hindi magpuri sa ating Diyos. When we say every day I will worship Him, in every kind of situation, in every kind of condition, in every kind of struggle, I will still worship and honor you, God. Walang dahilan para hindi ako magpuri sa iyo, Panginoon. In the good times and in the bad times, I will worship you. Ayun po ang attitude ng isang worshiper. Wala pong dahilan para hindi magpuri sa Kanya. Lahat ng klase ng panahon, lahat ng klase ng oras, Lord, papupurihan kita. Si King David, mga kapatid, kung alam nyo ang kanyang buhay, hallelujah, merong time na siya po ay inuusig at nais patayin ni King Saul. Meron na bang taong sobrang galit sa inyo na gusto na kayong patayin? Umabot na ba kayo sa ganong point? Palagay ko, hindi pa naman. Pero merong ibang tao dito na sobrang galit ka, gusto mo na siyang patayin, mga kapatid. Sabi ng Bible, pwede kang maging murderer sa galit mo. Mga kapatid, sa sobrang galit, pwede ka nang pumatay. Para ka nang pumatay ng kapatid. Galit na galit ako sa kanya. Gusto ko siyang patayin. Ngayon si David po ay inuusig ni King Saul at nais siyang patayin. Pero hindi yun naging dahilan para hindi siya magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Hindi rin dahilan, mga kapatid, ang malamig na panahon para hindi magpuri sa ating Panginoon. Amen? Alam ko ang ilan sa inyo nahirapang bumangon kaninang umaga. Hallelujah, ang sarap humilata sa lamig, mga kapatid. Pero ano ang nag-udyok sa inyo para tumayo? Para lumakad, mga kapatid? Dahil, I can't stop but to praise God. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ang sabi ni David, hallelujah, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days. Ibig sabihin, araw-araw, all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Hallelujah, kahit malamig, kahit masama ang panahon, mga kapatid, gusto mo pa rin magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Amen? May time, mga kapatid, na si David ay umabot sa point na siya po ipabalik ng kanilang syudad. Galing sana sa isang digmaan. Kasama niya lahat ng mga lalaki. So iniwan nila sa tahanan nila yung kanilang mga asawa at yung kanilang mga anak. Iniwan nila sa city. At nung kanilang pagbalik, mga kapatid, natagpuan nila yung city after 2 days. Natagpuan nila yung city na sinugod ng kaaway. Amalekites, sinugod ng kaaway, mga kapatid. At tinangay lahat ng meron sila. Hinostage yung kanilang mga asawa, hinostage yung kanilang mga anak, kinuha lahat ng kanilang pagmamayari. Anong gagawin nyo, mga kapatid, kapag gano'n nangyari sa iyo, yung pamilya mo kinuha? Yung mga mahal sa buhay. Bakang iba sa inyo, ay yes, praise God, hallelujah. Baliktad, ano? So, kanilang mga mahal sa buhay, lahat kinuha. Inostage. At sabi ng mga tao ni David, gusto na siyang pagbabatayin. Gusto na siyang patayin. Pare-paras lang naman sila. Na nawalan. Naalala ko nga, mga kapatid, nung time lang na nakuha sa akin yung cellphone ko dahil na hold up ako, mga kapatid. Parang ang laking kawalan na sa akin.
Para bagang, cellphone ko. Subukan nyo na mawala ng bagay, mga kapatid. How much more kung inyong mahal sa buhay ay kinuha pa ng iba. Napakasakit. Yung mahal ko, inagaw ng iba. Kinuha ng mga taga-Amalikayo. Napakasakit. Tapos yung mga iba pa, nagalit pa kay David. Dahil sa'yo, nakuha yung mga mahal namin sa buhay. Gusto ka naming pagbabatuhin. Anong ginawa ni David, mga kapatid? Kung siya doble kung siya nasasaktan na, doble pa dahil lahat ng tao galit pa sa kanya. Pero naging natutunan ni David. Ito ang kanyang natutunan, mga kapatid. Sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, magpuri sa Panginoon. Hallelujah, kahit gaano kasakit, hallelujah, kahit siya ay po'y gusto ng pagpatayin, anong ginawa niya? He learned how to praise God. Ang sabi ng Bible, he encouraged himself in the Lord. Siya po'y nagpuri pa rin at sumamba sa ating Panginoon. Hindi dahilan, mga kapatid, yung mga nangyayari sa kanyang buhay para hindi magpuri at magpasalamat sa kanya. Hallelujah! Kaya kung ano man ang nangyayari sa inyo ngayon, mga kapatid, hindi ko kabisado mga nangyayari sa inyo. Hallelujah! Maaari kayo nanghihina, nalulugmok na, wala na kayong malapitan. Hallelujah! Hindi nyo na alaman yung gagawin. Hallelujah! It is the best time to worship Him. We must learn how to praise God despite of whatsoever is happening on us. Kailangan nating matutunan kung paano magpuri sa Kanya sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. He worship Him. Nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Hallelujah. At kumilos ang Panginoon, mga kapatid, nabawi nila lahat. Bumalik sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. We must learn how to worship Him kahit hindi pa natin nakikita ang hinaharap. Hallelujah. Yung tumawid, yung Israelites sa Red Sea, mga kapatid. Bago sila tumawid, ano yung mga Israelites? Marami talaga tayong matutunan sa Israelites, mga kapatid. Bago sila tumawid, inaano nila si Moises? Moises, ba't mo kami dinala dito? Kabila, bundok. Kabila, bundok. Yung harapan, tubig. Sa likod, kaaway. Saan kami pupunta? Nagalit sila, mga kapatid. Nainis siya, gusto nilang, ano ba naman to? Ano ba naman ang gagawin natin? Nag-murmur sila, nag-grumble sila, mga kapatid. Kung ano-ano. Tapos nun, sabi ni Moises, di ba, be still and know that I am God. Amen. Tapos nung, alam natin yung story, nakatawid sila, mga kapatid. Nakatawid sila sa dagat, sa Red Sea, nahati yung Red Sea, mga kapatid. At pagdating nila sa kabilang baybay, bumalik yung dagat, mga kapatid, natabunan yung mga Egyptian. At dung time na yon, sila po'y nagpuri at nagpasalamat sa ating Panginoon. Miriam, nagsimulang magpuri. Diba? Nag-start sila magpuri. Yay! Woohoo! Praise God! Hallelujah! Pero you know what? The Lord is longing that worship. Kahit nung hindi pa sana sila nakatawid. Kahit nung sana nandoon pa sila sa kabilang side, natutunan na nilang magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hindi na natin kailangan antayin yung gagawin ng Panginoon para hindi magpuri sa Kanya. Nandoon pa lang tayo sa kabila, pwede na tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! We must learn how to worship Him kahit in advance. Kahit hindi pa natin nakikita, mga kapatid, the Lord is looking for someone na kayang magpuri sa Kanya. Kahit na kabila bundok, kabila tubig, likod ay kaaway. Ang sabi ni Pastor Frank, titingala na lang ako dahil nandoon ang Panginoon. Hallelujah! At ako'y magpupuri. Hallelujah! Dahil alam kong merong gagawin ang Panginoon. That's a true worshiper. Hallelujah! Hallelujah. Sabi dito, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. Verse 4. And I will speak of the glorious honor of thy majesty of thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of the great goodness, and shall sing of thy
righteousness. Si David, natutunan niyang magpuri sa Panginoon sa anumang sitwasyon at anumang kalagayan. At the same time, natutunan niya rin na maghanap ng tao na pwede niyang i-encourage upang mag-worship. One generation shall praise their works to another and shall declare their mighty acts. And I will speak of thy glorious honor. Hindi ko sasalarinin ang pagpupuri. Maghahanap ako ng kadamay ko. Magpuri. Sabihin mo sa iyong katabi, hallelujah, ito ang panahon para magpuri sa Panginoon. Alam ko, pagod ka. Alam ko, masama ang iyong pakiramdam. Alam ko, medyo nahirapan ka ngayon. Alam ko, may mga struggles ka. Pero magpuri tayo sa Panginoon. Oh, Jesus. Hallelujah. Sabi dito, one generation to generation, ang pagpupuri sa Kanya. Alam niyo ba mga kapatid, the old generation can inspire younger generation for what God has done. At ganun din, the younger generation can stir up the older generation by declaring fresh and new things God was doing. Ang sabi nila, pinaghihiwalay nila yung matanda sa bata eh. Dapat daw hiwalay yung Facebook ng matanda tsaka ng bata kasi hindi raw magkaintindihan. Hallelujah. Alam niyo maganda sa body of Christ, mga kapatid. Sama-sama eh. Halo-halo. Walang matanda dito actually. Walang matanda. Maraming matured. Yes. Pinaganda. Katulad ko, 20 years old lang ako, mga kapatid. With 17 years of experience. Amen. So, di ba? Ganun lang yan, tay. Si tatay, 30 lang yan. With 47 years of experience. Huwag nyo na kumputin. Pero mga kapatid, sa church, hallelujah, may kita natin kung paano kumikilos ang Panginoon through generations. Hallelujah, yung mga nauna sa atin, they can inspire the younger generations kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Hallelujah, kung paano ang biyaya ng kanilang buhay up until now. Masaya akong nakikinig pag meron ako mga makakasamang matatagal na naglilingkod sa Panginoon na patuloy pa rin na naglilingkod. Ang sarap nilang pakinggan sa mga testimony at sa mga patotoo kung paano paano kumikilos ang Diyos sa kanilang mga buhay na ang Diyos po ay hindi nagkukulang. Ano mga kapatid, kapag merong time, approach those people, our elders, our leaders. Hallelujah, minsan mga sarap makayupo lang sa mga pastor at tagal na naglilingkod. Hallelujah, minsan iwanan nyo naman yung mga friends na puro kalokohan lang ang pinagkukwentuhan, mga kapatid. Lumapit kayo sa mga tao pwede mag-inspire ng inyong faith. Hallelujah! Na magkukwento ng mga bagay na kanilang mga dinanas. Ito yung time na to. Hindi naman sa kino-compare natin, mga kapatid, pero makikita yung kabutihan ng Diyos. Na kahit anong kondisyon ng kanilang buhay. For how many years? Of course, sa buhay ng isang tao, masasabi mo, tagal niya na naglilingkod sa Panginoon. Yung buhay naman niya, hindi naman smooth yun eh. Merong ups and downs yun eh. Pero bakit siya nagpapatuloy? Doon ka mapapatanong eh. At doon mo maririnig ang kanilang mga storya. Na napakabuti ng Diyos sa kanilang buhay. At ang Diyos po ay hindi nagkulang. Amen. At sabay na kayo magpupuri sa Panginoon. Nakahanap ka na ng taong kasabay mo magpuri sa Kanya. At the same time, mga kapatid, the younger generations can stir up yung mga matatagal na at pagod na. Pagod na ako. Tagal ko na naglilingkod. Pero yung younger generation can stir up yung mga matagal na naglilingkod sa bagong ginagawa ng Diyos sa time natin ngayon. Sabi ng Panginoon, behold, I made a new thing in our midst. Mayroong ginagawa ang Diyos na hindi pa natin nakikita ang mga kapatid sa younger generation ngayon. Nakakita ako ng mga younger generation ngayon, ng mga kabataan na mayroong init sa paglilingkod sa Panginoon, na gagamitin sa bawat schools, hallelujah, sa community, mga kapatid, na mananatili ang mabuting salita through these young people.
Kaya kapatuloy natin silang i-encourage at ipag-pray. Dahil kumikilos po ang Panginoon. At nagtatawag siya ng mga tao pa. Yan yung mga tinatawag ngayon, puro mga younger generation, mga kapatid. Hallelujah. Na siyang gagamitin ng Diyos. Hallelujah. Thanking God and praising God does not only come from our emotions. Hallelujah. It comes out of careful meditation of the Word of God. Hallelujah. Alam niyo kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon? Hindi lamang dahil feel natin. Feel ko magpuri ngayon. Ngayon, hindi ko masyadong feel kasi sarap humilata, malamig eh. Pero your careful thought or your careful meditation upon the Word of God, yung iyong pagbubulay-bulay lamang sa kanyang mga salita, pinag-isipan mo yung kanyang mga salita, God is good. Ulit-ulitin mo yun sa isip mo. God is good. Wow, God is good. Mabuti pala ang Diyos. Doon lumalabas yung doon mo na pag-isip-isipan, lalo ka nakapagpuri sa Kanya. Amen? Kaya pag napansin nyo, pag problema inisip nyo, hindi ka makapagpuri. Kasi problema inisip mo eh. Pero kahit may problema mga kapatid, inisip mo pa rin na mabuti Panginoon, you can worship Him. You can bless His name. Just like David. Hallelujah. Kaya nga, when the Spirit of the Lord, God is in my soul, I can praise like David praise. Minsan pa, sambahin nga natin ang ating Diyos sa paraan na alam mo. Hallelujah, papurihan mo siya sa ginawa niya sa iyong buhay. Hallelujah, kung hindi ba naging mabuti ang Diyos sa iyo. Hallelujah, hindi mo ba siya kayang pasalamatan sa lahat ng bagay na yung ginawa? Yung pagising mo pa lang sa umaga. Hallelujah, yung pag-iingat niya pagpunta mo dito. Yung time na nakakilala ka sa Kanya. I worship you, Lord. Every day I will bless Thee, and I will praise Thy name forever and ever. Sabi nito, verse 8, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and of great mercy. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. All Thy works shall praise Thee, O Lord, and Thy saints shall bless Thee. They shall speak of Thy glory, of Thy kingdom, and talk of Thy power, to make known to the sons of men His mighty acts, and the glorious majesty of His kingdom. What David learned about God is this, that God is gracious and full of compassion. Lagi na natin tong naririnig mga kapatid. Cliché na ito, na ang Diyos po ay mahabagin, na ang Diyos po ay punong-puno ng biyaya. You know what? Life really can humble us. Nung una, ang tingin ko sa mga masasamang tao, masasama. Para bagang nakakainis naman yung mga taong yan. Bakit ganyan sila? Bakit ganyan kanyang pag-ugali? Bakit sila puro ganyan ang ginagawa? Mga kapatid, nainis ako sa mga taong gumagawa ng mga, actually nakakainis naman talaga. And then finally, mas lalo ko naintindihan yung pag-ibig at biyaya ng Panginoon when finally I fell from that sin. Nung una, pag binasa mo si Jesus Christ at anong pangalan nung yung papakawalan, yung pagpipilian? Si Barabas. Si Barabas o si Jesucristo? Barabas o si Jesucristo? Nung pinili ng mga tao si Barabas, parang sa isip-isip natin ngayon, nakakasar naman to. Pinili nila, murderer. Ano pang mga magnanakaw, rapist, lahat na nakakainis. Bakit yan ang pinili? Ba't si Barabas, dapat si Jesus? Diba? Parang, dati ganoon mga kapatid. Only then, we realize na tayo pala si Barabas.
It really humbles us and really humbles me. And then doon ko nakita yung biyaya ng Diyos at yung grace ng Diyos, mga kapatid, na sobrang sagana at sobrang laki, mga kapatid. Hallelujah. Si David, na-realize niya yun, mga kapatid, nung siya rin mismo ay nalaglag sa kasalanan. Hallelujah, na ang habagan ng Diyos ay sobrang lawak. Hallelujah, na kahit ano pang nagawa mo, mga kapatid, He will give you second chance. Hindi lamang second chance, third chance. Hallelujah, hindi lang third chance, fourth chance. Hallelujah, hindi lang, and everlasting chances. Basta willing tayong lumapit sa Kanya. Ganon ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, minsan nakikita natin bakit kailangang lumisan ng Panginoon. Siya sa 99 na tupa para kunin lamang yung nag-iisang nawawala. And then to realize na tayo pala yung nag-iisang nawawala na hinahanap ng Diyos. Ganon ang pag-ibig ng ating Panginoon. Natutunan yun ni David in his life, sa kanyang buhay, kung gaano kahabagin ang Panginoon. Kaya who are we to judge other people sa kanilang mga nagawa? Kung ang Diyos nga kaya silang tanggapin, how much more pa tayo? Hallelujah. Kung ang Diyos ay kayang magpatawad, at kung tayo, mga kapatid, ay pinatawad na din ng Panginoon, hallelujah, mas lalo nating maintindihan kung paano magpatawad si Lord at kung paano magbigay ng pakapatawaran dahil tayo rin mismo ay pinatawad niya. Hallelujah. May mga bagay at darating talaga sa ating mga buhay that life will really humble us. Hallelujah. At may kita natin, Lord, kung hindi lamang dahil sa iyong biyaya, kung hindi lamang dahil sa iyong compassion, wala kami dito. Who are we to judge other people sa kanilang mga nagawa? It's only God. Bigyan tayo, Lord, bigyan mo kami ng puso na katulad mo, Panginoon. Minsan ayaw nating lapitan, ayoko sa taong yan. Masama yan. Hindi ko siya kayang kausapin. Who are we to judge? Nilikha rin siya ng Panginoon. Kailangan din siya ng kaligtasan. Lord, give us the heart to love every people. Bawat tao. Hallelujah. At kahit ano pang nagawa natin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, gaano pa kadungis ang iyong nagawa, gaano pa kasing pula ng mga bagay na iyong gawa. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, mag-usap tayo. At kung ano man yung bagay na dumihan, kaya-kaya kong linisin yan. Ganun po ang ating Diyos, mga kapatid. Natutunan yun ni David. Natutunan. At matututunan natin at natututunan natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God is gracious. The Lord is good to all. Verse 9, and His tender mercies are over all His works. Amen. Sabi ng verse 13, tuloy tayo. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. The Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Verse 13, His kingdom is everlasting. Ang kanyang kaharian ng ating Diyos ay magpasawalang hanggan. Ibig sabihin, hallelujah, nang pagsawalang hanggan, araw-araw siyang nagre-reign. Araw-araw siyang nasa trono. Ibig sabihin nun, mga kapatid, kung araw-araw siya nasa trono, walang oras, walang panahon, walang araw na hindi siya nagre-reign. At kapag walang araw na hindi siya nagre-reign, ibig sabihin, lahat ng bagay ay under ng kanyang control. Lahat ng nangyayari ay under sa kanyang control. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hallelujah, if you're going back, your kingdom, God, is from everlasting to everlasting. Ibig sabihin, Lord, everything is under your control. Lahat na nangyayari sa buhay ko, Panginoon, alam mo. Lahat na nangyayari sa buhay ko, Panginoon, meron kang kapangyarihan. Hallelujah. At kapag ako'y nagpasakop sa iyo, Panginoon, hallelujah, hindi ko kailangan mangamba, hindi ko kailangan mag-alala, kailangan ko lamang magpuri sa iyo dahil nagre-reign ka.
Sa time natin ngayon, mga kapatid, even now, Jesus is reigning. Ibig sabihin, siya po'y kumikilos. Siya po'y gumagawa. Kahit hindi natin naiintindihan. Kahit hindi natin naunawaan. Mga kapatid, kailangan natin magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Sabi pa dito, the eyes of all wait upon thee, thou givest them their meat in due season. Hallelujah. Ibig sabihin, the Lord gives provision. He giveth them meat in due season. Natutunan ni David, mga kapatid, na hindi magkukulang ang Diyos. Dahil siya po ay forever nagre-reign, hindi po siya magkukulang. You know, bisa kasi ganito eh. Alam niyo kung bakit tayo napaprostrate sa Panginoon? Alam niyo talaga cause ng frustration? Expectation. If you expect, ikaw po ay mapaprostrate. And sometimes, when we ask in our prayers, meron na tayo ina-expect na sagot. Sometimes, ang sagot ng Panginoon ay iba sa ating ina-expect. Tapos mapaprostrate ka. Yung pala, ayun na yung provision ni Lord sa prayer mo. Hindi lang natin napapansin at hindi lang natin nakikita dahil napakalinaw sa Bible, mga kapatid, that every day, nandiyan ang kanyang provision. We just have to sow it. Alam niyo ba, mga kapatid, merong 10,000 ways si Lord na ginagawa. Actually, kahit hanggang ngayon, mga 10,000 na kanyang ginagawa and we are only aware of 3. 3 lang ang aware tayo sa 10,000 na kanyang ginagawa sa ating buhay. Kasi nga, dahil sa ating expectation, kailangan lang nating magtiwala sa kanya. Alam niyo, mga kapatid, alam niyo yung mga Israelites, ito na naman, mahilig natin gawing example yung Israelites kasi nakarelate talaga tayo sa kanila eh. Nabanggit ko last Wednesday, mga kapatid, last Friday, na ang pinaka nakita kong longest miracle is the miracle of manna. Kasi, nag-miracle si Lord ng provision sa 5,000, one day lang yun, ilang oras lang yun eh. Sa 4,000, ilang oras lang yun eh. Pero yung ginawa niya yung miracle of manna sa wilderness, that is 40 years. Provision. 40 years, araw-araw. Mantakin mo yan. 40 years. Babangon na lang sila mga ngolekta, nandoon na yung pagkain nila. Yung mana. Tapos, sunod lang sila sa instruction. Gagawin nila 40 years. And alam niyo na, pagod sila, mga kapatid. Tingnan niyo, kahit may provision na si Lord, they still murmur and grumble. Murmur pa rin sila, ano ba yan? Ito na lang araw-araw. Lahat na ng klase ng pagluluto, nagawa ko na dito. Nag-bake na ako, nagprito na ako, nag-grill na ako. Iba-ibang klase ng luto, nagawa ko na sa mana. Hindi na iba-ibang klase ng flavor. Naluan ko na mango, strawberry, lahat na. Nagawa pa rin nilang magreklamo. Kapatid, di nila nakita yung provision ng Panginoon. Kaya yung sa mga reklamador dyan, mga kapatid, baka naman hindi nyo lang nakikita ang provision ng ating Panginoon. Dahil hindi siya nagkukulang, mga kapatid. Iba ang hinahanap eh. Kailangan mo kung ano ang meron tayo, ipagpasalamat na natin sa Diyos. Salamat, Lord, pinagkaloob mo to. Enough na bagay na yan para magpuri sa Kanya. Hindi siya nagkukulang, mga kapatid. Hallelujah, for 40 years. Yung inisip ko, ano ba naman itong mga Israelites? So, grabe naman mag-murmur, grabe naman mag-grumble. And then one day, nag-murmur ako. Sabi ko, ay, hindi pala yung mga Israelites lang. Ako din pala. Lord, sorry, Lord. Isa tayo rin tayo, nakaka-relate pala tayo doon din. Eh, di nakita ko, Lord, grabe biyaya mo. Salamat, Panginoon. Grabe reklamo ko, Lord. Buti na lang, wala ako nung time na yun. Baka nasama ako isa sa mga nadedo nung time na yun. Kakareklamo ko. Grabe, provision ni Lord. Mga kapatid. Nung time na yun, reklamo sila, patay sila eh. Buti na lang talaga, mga kapatid, no? Oh.
Buti nilang buhay pa tayo. Lord, salamat. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. The Lord, teka lang ka this, patapos na ako. The Lord is nigh unto them. The Lord is nigh unto all them that call upon Him. That call upon Him in truth. Wow, He will fulfill the desires of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. The Lord preserveth all them that love Him. He will preserve. But all the wicked will He destroy. Tingnan nyo, yung mga reklamador, mga kapatid. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh be blessed, His holy name forever and ever. Nakita niyo yun, mga verse 18, mga kapatid? Malapit ang Panginoon sa kanyang mga anak na tumatawag sa Kanya. Malapit siya. Hindi siya napakalayo. Alam niyo kung bakit sumisigaw yung demonyo? Kasi malayo siya eh. Rawr! Rawr! Sino ba yung mga taong sinisigawan mo? Di ba yung mga malayo? Pero si Lord, di ba? Still, small voice. At alam mo yung time na ikaw ay mag-iisa, mga kapatid, tumatawag sa Kanya, ramdam mo yung Kanyang presensya. Natuklasan niyo ni David, mga kapatid. Natutunan niya that the Lord is nigh unto all them. Na ang Diyos po ay malapit sa mga tumatawag sa Kanya. At alam mo yung linya ni Lord, mga kapatid? Jeremiah 33:3. Dial 333. Kung merong 911, merong 333. Tingnan nyo, i-dial nga natin, Jeremiah 3:33. Call unto me, and I will answer thee. Praise God. Pag tumawag daw tayo sa Kanya, sagutin niya tayo, mga kapatid. Sagot agad. Samantalang yung ating nobya, mga kapatid, tinawagan natin, hindi tayo sinagot, mga kapatid. Busy ang linya. May ginagawa, may ibang kausap. Pero si Lord, mga kapatid, tawag ka, sagot agad. Siya po'y nandiyan dyan, at hindi po pwedeng maging busy ang linya. At ito pa maganda, mga kapatid. Kapag tumawag ka, gising siya 24/7. 365 days a week, mga kapatid. Samantalang yung tinawagan mo, yung kapatid, tulog po. Tulog daw po siya. Umalis daw po siya. Salamat sa Panginoon. He neither slumber nor sleep. Hindi siya natutulog dahil araw-araw niya tayong binabantayan. Hindi lamang araw-araw. Araw-araw, gabi-gabi. Tayo po'y binabantayan. At kung yung mga ibon nga ay nabubuhay, how much more ikaw at ako? Hallelujah. So, ang conclusion, mga kapatid, we must learn how to praise God and to worship God sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, magpupuri ako sa iyo. Anumang sitwasyon ko, anumang kalagayan ko, anumang nangyayari sa akin. You will learn that. We will learn that habang tayo po'y lumalakad kasama ang Panginoon. Hallelujah. Can I see those people who can worship God despite of what is happening in their lives? Hallelujah. Tinitingnan tayo na Panginoon. For God is seeking for such to worship Him. Hallelujah. We are created by God. Hallelujah. To give Him honor, to give Him praise, to give Him glory, to worship Him, to honor Him. Hallelujah. To bless His name. Create tayo ng Panginoon sa anumang ating kalagayan, sa anumang ating sitwasyon para magbigay ng kapurihan sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Kapag tayo po'y pumapalakpak, we are giving Him honor. Kapag tayo po'y umaawit, we are giving Him honor. Actually, any kind of act can give Him honor, mga kapatid. Kahit nasa work tayo, if we are doing our best and we are doing it for the Lord, we are worshiping Him. We are glorifying Him.
mga kapatid. If we are witnessing to our friends, we are worshiping God. Hallelujah, kung tayo naghahanap ng kasama na pwede magpuri sa ating Panginoon, we are giving Him honor. We are giving Him praise. Hallelujah, at ngayong umagang ito, mga kapatid, tayo po'y magpupuri lamang sa ating Panginoon, katulad ng kanina pa nating ginagawa. Oh, Jesus! Hallelujah, Jesus! Tayo-tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, at bukan natin ang ating mga bibig. Hallelujah, come on. Clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Sige, pasimulan mo magpuri sa ating Panginoon. Just like David. Hallelujah.